Hello once again mga kawika, kumusta po? Sa video po na ito, silipin naman natin ang ikalawang markahan ng updated curriculum guide para sa Filipino 11, mabisang komunikasyon. At ang natandaan po natin sa last video po ay nasilip natin ang updated curriculum guide para sa unang markahan. At narito na po ang karugtong. Ang pagsapo natin sa ikalawang markahan, mabisang komunikasyon sa kontekstong sosyal at kultural. Pamantayang pangnilalaman na ipamamalas ng mga mag-aaral ang mabisang komunikasyon sa mga kontekstong sosyal at kultural sa anyong pasalita, pasulat at multimodal. Sunod, nauunawaan nilang ang mga padron ng interaksyon ay sumasalamin sa gampaning panlipunan, mga panlipunang pamantayan at dinamika at kultural na pagkakaiba-iba at ang pagiging bukas, pagkakaroon ng sensibilidad sa kultura, paggamit ng inklusibong wika at mga etikal na konsiderasyon ay nagpapalalim ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang komunidad at pampubliko at digital na espasyo. Para naman po sa pamantayan sa pagganap, nakikilahok ang mga mag-aaral sa mga sitwasyong komunikatibo na kinabibilangan ng iba't ibang pangkat sosyal at kultural. Sunod, nakikibahagi sa mga formal at di-formal na ugnayan na nagpapakita ng sensibilidad sa mga pamantayang kultural, panlipunang gampanin at gawi, at sunod tumutugon ng may paggalang sa mga pampublikong talakayan hinggil sa mga isyong panlipunan at kultural, at syempre nakabubuo ng mga tekstong pasalita, pasulat at multimodal gaya ng anunsyo, opinyon o kolom, naratibong kultural, blogs, at mapagnilay na komentaryong nagtataguyod ng inklusibo at etikal na komunikasyong panlipunan. At syempre, ang mga mungkahing sitwasyong komunikatibo, una, pakikilahok sa mga talakayang interkultural at dialogong pampamayanan. Sunod, pakikipag-ugnayan o pakikipag-usap sa iba't ibang lugar at konteksto. Pag-host o paglahok sa mga online forum tungkol sa mga isyong panlipunan o mga advokasya. Pagsulat at pagbigkas ng mga talumpati para sa mga paaralan, barangay o pagtitipong pangkabataan. Paggawa ng blog post o content sa social media tungkol sa katutubong pagkakakilanlan, pamanang kultural o mga kilusang panlipunan. Also, pagsulat ng mga liham pang-advokasya o sulating opinyon para sa mga platapormang pampamayanan, pakikilahok sa mga gawaing pagkukwento o pagbigkas ng tula na may temang panlipunan, pag-unawa sa kultural na konteksto at pagsasalang-alang ng mga kultural na pagkakaiba-iba na maaaring makaapekto sa interpretasyon ng mensahe, pakikipanayam sa mga lokal na tagapamuno, mga nakatatanda o mga tagapag-ingat ng kultura para sa podcast o publikasyong pampamayanan. Narito naman po ang mga kasanayang pampagkatuto. Una, pagbibigay kahulugan sa mga tekstong pasalita, pasulat at multimodal at kung paano ito hinuhubog ng kontekstong kultural, mga kaugalian at panlipunang pamayanan at dinamika. At meron pong 3 na sub-competency sa ilalim nito na ipaliliwanag ang mga nakapaloob na saloobin, paniniwala o pananaw sa mga paksang sosyal at kultural sa iba't ibang sitwasyong pangkomunikasyon. Halimbawa, talumpati, broadcast pang media at kultural na pagtatanghal. Sunod, nagagamit ang iba't ibang estratehiya sa kritikal na pakikinig, pagbasa at panunood, kabilang ang kamalayang kultural at sensibilidad upang bigyang kahulugan ang iba't ibang anyo ng panitikan, media at komunikasyong digital. At syempre, nahihinuha
ang pangunahing mensahe, ipinahiwatig na kahulugan, at pagkiling o baya sa mga komunikasyong pampubliko, sibiko o kultural at ang mga halimbawa nga nito ay social media post, podcast, art exhibit, pista o festival. Okay, ang sunod po, narito naman ang mabisang pakikilahok sa komunikasyong panlipunan gamit ang verbal at di-verbal na mga estratehiyang angkop sa kultura. So, sa ilalim po nito na andyan una nagkagagamit ng angkop na verbal at di-verbal na mga estratehiya. Halimbawa, magagalang na pananalita, hudyat at estratehiya sa pagpapadaloy ng usapan upang mabisang makipag-ugnayan tungkol sa iba't ibang kontekstong sosyal at kultural. At siyempre, naipakikita ang sensibilidad sa mga panlipunang gampanin, pangkatang dinamika at kultural na pagkakakilanlan sa mga interaksyong face-to-face at online. Okay, ang kasunod po nito, malinaw na pagpapahayag ng mga ideya gamit ang inklusibo at magalang na wika sa inyong pasalita, pasulat at multimodal para sa tiyak na layon, audience at konteksto, at ang sa ilalim po nito nakabubuo ng mga tekstong public-facing, halimbawa blog, komentaryo, advokasiyang post sa social media, o maikling opinyon o kolom na nagsusulong ng pagiging inklusibo, pagkakapantay-pantay o kamalayang panlipunan. At of course, nakabubuo ng mga mapanuring review sa mga tekstong may kabuluhan, kultural, halimbawa pelikula, maikling kwento, tula, serye sa telebisyon, at syempre nakabubuo ng magkakaugnay na argumento o naratibong sumasalamin sa pag-unawa sa panlipunang pananagutan, pagkakaiba-iba at mga kaugalian. At ang panghuli para sa ikalawang markahan, pagninilay sa mga proseso ng pagbibigay kahulugan, pakikilahok at pagpapahayag sa komunikasyong sosyal at kultural. At syempre sa ilalim nito na andyan na ipaliliwanag kung paano nakaaapekto ang kamalayang kultural at sensibilidad sa mga proseso ng pagbibigay kahulugan, pakikilahok at pagpapahayag sa iba't ibang kontekstong panlipunan, and last, nakasusuri ng sariling pakikilahok sa komunikasyong panlipunan o interkultural na may pagtukoy sa mga kalakasan at mga aspektong nangangailangan ng paglinang sa pagsulong ng inklusibo at etikal na diskurso. Maraming salamat po sa pagtutok mga kawika. Muli po, palambing naman, baka naman po maring pahit ng like and subscribe button. God bless us all. See you sa another video ng ating pasilip sa updated strengthened senior high school curriculum. Particularly, dito po tayo sa mabisang komunikasyon. May natitira pa po tayong ikatlo at ikaapat na markahan. Huwag po kayong magsasawa. This is somehow lengthy, but because gusto lang po natin na makuha ninyo ang information for future reference. Patuloy na tumutok, patuloy na maging updated sapagkat tayo ang kawal ng karunungan at pagkatuto. Hanggang sa muli, see you in my next video. This is Teacher Lori. Padayon.